Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, tila hindi na pangkaraniwan ang init na ating nararanasan sa mga panahong ito, di po ba? Sa mga nagdaang linggo, ramdam na ramdam ang matinding taas ng heat index o damang init. May mga lugar na umaabot na ang heat index sa danger level na maaaring magdulot ng heat cramps, exhaustion o heat stroke. Ang mataas na heat index ay hindi lamang simpleng init. Kombinasyon ito ng temperatura at humidity o halumigmig na nagbibigay ng mas matinding epekto sa katawan ng tao. Magkaiba kasi ang aktual na temperatura at ang init na nararamdaman ng ating katawan. Kapag mataas ang humidity, mabagal sumingaw ang pawis mula sa balat, kaya hindi nagkakabawas ng init ang katawan. Dahil dito, nananatiling mataas ang nararamdamang temperatura. Ang danger level ay tumutukoy sa heat index na nasa pagitan ng 46 degree centigrade hanggang 51 degree centigrade. Kapag hindi agad nakapagpalamig o nakainom ng sapat na tubig ang isang tao, maaari itong magdulot ng pagkahilo, pagsusuka at pagkawala ng malay. Aba, matindi pala, no? Lalo itong delikado sa mga bata, sa mga matatanda, at sa mga manggagawang bilad nga sa araw, tulad ng mga magsasaka at mangingisda. Kaugnay nito, isinusulong ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction ang kampanyang Non-Natural Disasters, isang panawagan na baguhin ang pananaw natin sa mga sakuna. Ayon po sa kanila, hindi talaga natural ang mga sakuna. Ang mga hazard na tulad ng matinding init ay nagiging disaster dahil nga sa kakulangan ng paghahanda, maling desisyon, kapabayaan ng tao. Sa makatuwid, kapanalig, dapat tingnan ang lahat ng sakuna bilang man-made. Tama nga ito. Ang init ng panahon ay hindi natin maiiwasan, pero maiiwasan nating humantong ito sa disaster. Kailangan ng sapat na aksyon at tiyak ang paghahanda. Ang pamahalaan ang unang dapat pinakahanda, pero sa tuwing tumataas ang heat index, paalaala ng pag-iingat lamang ang ibinibigay nito. Nasaan ang mga polisiya para sa heat protection ng mamamayan? Maayos na pampublikong transportasyon na hindi parang niluluto ka sa init o mga programang tutulong sa mga manggagawang nagkatrabaho sa ilalim ng sikitang araw. Bakit kikilos lang tayo kapag nandiyan na ang problema? Tandaan din natin ang matinding init na ito ay bahagi ng mas malawak na krisis sa klima. Habang patuloy ang pagsira sa kalikasan at kakulangan sa pangmatagalang plano, lalong tumitindi ang epekto ng climate change sa pang-araw-araw nating buhay. At sino ang unang naapektuhan? Hindi ang mga nasa komportableng opisina o may kakayahang magpalamig ng kanilang tahanan, kundi ang mga ordinaryong mamamayan. Mga commuter na nakabilad sa pila. Mga trabahador, delivery riders, tindera sa kalsada, at syempre mga magsasaka, mangingisda. Sa gitna pa ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pamasahe at iba pang pangangailangan, kawawa po talaga ang ating mga ordinaryong mamamayan. Bilang mga individual, may magagawa pa tayo. Uminom ng sapat na tubig, umiwas sa matinding init kung maaari, magsuot ng preskong damit at alagaan ang ating kalusugan. Pero dapat din nating igiit ang ating karapatan sa isang ligtas, maayos na kapaligiran. Lalo na't ang ganitong klase ng init ay nagiging new normal na, ika nga. Kaya mga kapanalig, tinatawag ng Ebanghelyo ni Mateo 20:26 ang mga nasa kapangyarihan na maglingkod sa kapwa. Kapanalig, mariinding itinuro ni Pope Francis na ang mga tunay na lider ay nangunguna sa pagkilos para sa pangangalaga, para sa pagprotekta sa sanlilikha. Sa hirap ng buhay ngayon, ang init ng panahon ay hindi lamang dapat tinitiis. Ito ay dapat pinaghahandaan, tinutugunan. Ika nga dapat tayo po'y proactive. Walang ibang makakapasa ng pananagutan kundi ang mga inaatasang manguna
sa pagprotekta sa mga mamayan. Huwag naman sanang hayaan ng pamahalaan na tinitiis na lamang ng mga mamamayan ng matinding init para lamang makaraos at makaipon ng kakarampot na kikitahin sa araw-araw. Huwag na sanang hintayin maging sakuna ang mga nababadyang panganib sa ating paligid dulot nga ng mga heat index na ito. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.